Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa dalawang taong pinagtagpo ng tadhana sa tamang oras, pagkakataon at panahon, wala na sigurong mahihiling pa ang taong minsang humiling na maging masaya sa pagkakataong hindi para sa lahat, kundi para lamang sa mga pusong nagmahal ng tapat. Hindi ko na talaga kayang mawala pa si Xiao kasi eto na siya oh. Nagbalik na at hindi na ako papayag na mawala ulit siya. Nakakatuwa lang talaga na eto, naglalakad na kami pauwi sa bahay ni Lola. Masaya tapos hindi ko talaga maalis ang tingin ko kay Xiao. Parehong pareho siya sa lumang panahon. Walang pagkakaiba. Yung buhok niya na medyo kulot tapos makinis ang kutis. Nakakatuwa talaga. Parang gusto kong kagatin si Xiao. Pero kalma lang. At mamayang gabi, may pupuntahan kami. Ewan ko ba kung saan yun. Basta may pupuntahan kami at kahit saan kami makarating okay lang sa akin. Kaya ito, pagkarating namin sa bahay ni Lola, nainis ako kay Lola. Kakaiba siyang ngumiti sa akin. Nakaka-bad trip. Uy, pre. Ang bait ng lola mo. Wika ni Xiao. Oo, mabait talaga yun si Lola. At saka pre, kapag nasa school ako alagaan mo si Lola dito sa bahay ha. Wika ako. Oo naman pre. Alagaan ko ang lola mo. Kung gusto mo, pati ikaw alagaan ko na din. Wika ni Xiao. Napangiti tuloy ako nang di sinasadya. Oh, bakit napapangiti ka? Kinilig ka ba? Wika ulit ni Xiao habang nag-aayos kami ng gamit niya. Hala, kadiri ka naman pre. Bakit ako kikiligin sa'yo? Wika ako. Pero sa totoo lang, kinilig talaga ako. Baka bumigay ako pero kalma lang. Huwag mo nang bibigay sa tukso. Ang arte mo naman, Rod. Ikaw na nga yung aalagaan na ayaw mo pa. Wika ni Xiao. Sige. Wika ako naman. Talinti ka na. Ayun gusto din. Wika ni Xiao na may paghawak pa sa balikat ko. At may pagpisil pa. Wag na pala. Kaya ko naman ng sarili ko. Si Lola na lang yung alagaan mo. Wika ako. Okay, di wag. Pero kapag may gusto kang ipagawa sa akin, Rod, sabihin mo lang ha. Wika ni Xiao. Napatingin tuloy ako sa mga mata niya. Anong ibig sabihin ni Xiao? Para kasing napakadaming kahulugan ng mga salitang binitiwan niya. Parang may mga pumapasok sa isipan ko na hindi maganda. Pero kalma lang tayo. Baka nagkakamali lang ako sa iniisip ko. Rod, pwede ba ako makiligo? Wika ni Xiao na biglang nagubad sa harapan ko. Grabe, natulala ako sa nakita ko. Parehong pareho sa nakaraan ng hubog ng katawan niya tapos napatitig talaga ako. Pero kalma. Uy, yung bibig mo, Rod. Baka pasukan ng langaw. Wika ni Xiao. Sige, maligo ka na. Wika ako tapos umalis na si Xiao sa silid at nagtungo na sa banyo. Naiwan ako na nakaupo sa kama niya tapos habang naghihintay, kinuha ko yung damit ni Xiao tapos inamoy ko.
mabango naman kahit gamit na. Grabe. Ano ba 'to nangyayari? Parang kinakabahan ako sa bawat sandali. Medyo kakaiba kasi yung mga salitang binibigkas ni Xiao na parang laging may kakaibang kahulugan. Tapos eto, napahiga na lang ako sa kama niya habang hawak ko pa din yung damit niya. Inaamoy-amoy ko lang. Ang bango kasi. Uy, pre. Ano ginagawa mo? Bakit hawak mo yung damit ko? Wika ni Xiao. Nagulat talaga ako tapos napaupo ako sa kama sa sobrang pagkagulat. Pre. Wala. Naamoy ko kasi na mabango pa din yung damit mo. Anong pabango mo at saka tapos ka na ba maligo? Wika ako. Ganun ba? Mamurahin na pabango lang yan. Mabango, di ba? Tsaka, di pa ako tapos maligo. Wala kasi akong dalang brief kaya bumalik ako. Wika ni Xiao na kumuha ng brief sa damitan niya. At ayun, matapos makakuha, natatawa ako. Kasi naman, nahulog yung tapis niyang tuwalya. Nakita ko tuloy yung puwet niya. At pagpulot ni Xiao ng tuwalya, grabe. Tumuwad talaga siya. May nakita tuloy ako. Yung 2 Christmas ball na nakasabit. Sorry pre. Sige, maliligo na ako. Wika ni Xiao. Napangiti na lang talaga ako dito. Nahiga na ulit ako sa kama ni Xiao. Grabe, ang puti ng puwet ni Xiao. At saka, mamayang gabi pala. Saan kaya niya ako dadalahin? Excited na ako kung saan man yun. Tapos kapag matutulog na kami, mamaya, doon ko na lang siya papatulugin sa kwarto ko. Pero, paano? Bahala na mamaya. Kaya naman, habang naghihintay ako na matapos maligo si Xiao, masaya lang talaga ako habang nakahiga sa kama niya. Marami tuloy ako naaalala sa nakalipas na panahon. Kung paano kami unang nagkakilala, kung paano niya ako inalagaan, kung paano nagsimula ang lahat na parang katulad ngayon. Nagsisimula na ulit ang lahat. Ako na yata ang pinakamasayang tao dito sa mundo. Pakiramdam ko nasagot na lahat ng panalangin ko. Pakiramdam ko, walang anumang hadlang ang pipigil sa kaligayahang nadarama ng puso ko. Wala nang sumpa ang makapaghihiwalay sa amin ni Xiao. Nararamdaman ko kasi sa puso ko na ito na talaga yung tamang panahon. Ito na yung tamang pagkakataon upang ipagpatuloy namin ang naudlot na pag-iibigan sa nakalipas. At kung may pagsubok man na darating ulit, di na ako papahayag na magkawalay muli ang mga landas namin. Kasi ang hirap mawalay sa isang taong tila ba kabiyak na ng puso mo. Isang taong sobrang mahalaga sa'yo. Isang taong minahal mo ng totoo. Ang sarap lang talaga magmahal. At kapag pinili ka ng taong pinili mong mahalin, walang katumbas na kaligayahan ang madarama mo. Kaligayahan sa puso mo na hindi pwedeng mawala. Hindi pwedeng magbago kahit lumipas man at magbago man ang panahon. Yung pagmamahal sa puso mo ay andyan pa rin. Naghihintay sa tamang pagkakataon. Kaya kapag naramdaman mo na yung tunay na pagmamahal, huwag ka nang matakot na isugal ang lahat. Dahil kung totoo at tunay ang nararamdaman mo, ibigay mo ito ng buo sa taong nais mong maging kabiyak ng puso mo. Basta ako, masaya ako. At kahit anong mangyari sa panahong ito, di na ako bibitaw. Kakapit ako ng mahigpit at di ko hahayaan na mangyari ang katulad sa nakalipas. At alam kong di na mangyayari ulit ang bagay na yun. Isang pangyayaring sumugat sa puso ko. Isang pangyayari sa buhay ko na sobrang sakit.
At ipinapangako ko na hindi ko na ulit mararamdaman ang sakit na yun. Kahit kailan. Uy, Rod. Tapos na ako. Ikaw ba? Maligo ka na din para mabango ka na. O gusto mo papaliguan kita? Wika ni Xiao. Ala, ayoko. Wika ko naman. Wala, bakit naman? Wika ni Xiao. Syempre. Baka makita mo tong ano ko. Wika ko. O siya, sige na, maligo ka na. Bilisan mo lang ha. Wika ni Xiao. Ala, bakit naman? Wika ko. Basta, bilisan mo lang. Tapos, hihiga na tayo sa kama. Magkatabi, tapos, patay ang ilaw. Wika ni Xiao. Ala, ayoko. Baka may gawin ka sa akin. Wika ko. Ngumiti lang si Xiao. Kaya ito, lumabas na ako sa silid niya at ito, naligo na ako. Nilinis kong mabuti ang lahat. Baka kasi may mangyari. Mabuti nang sigurado. Pero kinakabahan ako. Bakit ba kasi patay ang ilaw? Ay naku, bahala na nga. Mas madilim. Mas exciting.